Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So this is our reading for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Hindi po ito para sa lahat. Kung hindi ka makaka-relate, makaka-resonate, okay lang yon. May next readings pa naman tayo. And if you want, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Reader. Search mo na lang siya sa Facebook. And of course, kung gusto mo magpa-palm reading naman sa akin, meron din tayo niyan. Check mo na lang itong Unicorn Princess Shop sa TikTok or Unicorn Princess Tarot. Ayan, doon sa aking pinaka-TikTok. Doon sa shop doon. I-click mo lang yung basket doon. That's the shop. Doon makikita mo yung mga bracelets na available. And then, may free palm reading yon. Okay? Na i-upload dito sa YouTube, of course. Pero, hindi yon makikita ng iba. Ikaw lang makakita. Yung may link lang yung makakakita. And that is free kung mag-a-avail ka noong bracelets natin. Okay? Pampaswerte mga bracelets na yan. So, yeah, anyway, let's start your reading. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Anong meron dito? You do have here the that's a Queen of Cups. The Nine of Pentacles. Ano yan? Nine of Wands and Page of Wands. And I can see here Ace of Pentacles. Okay. You do have here the Ten of Swords. For some of you, may mga endings na nangyayari dito sa'yo. And I feel like, syempre, after ng endings, there's this new beginning. No? And pwedeng may kinalaman yun sa career. I can see na medyo masakit or malungkot itong ending na ito kasi pinaghirapan mo to eh. Pwedeng nag-expect ka regarding dito. And might be, binigay mo yung lahat mo because you feel like or you think na magkakaroon ng changes sa buhay mo because of this. Pero nag-end siya, so yung mga expectations mo, hindi siya nangyari. For what I can see here with the Nine of Wands, nagkakaroon ka ng challenges, problema ngayon. And with the Queen of Cups, nananatili ka pa rin namang positive dahil sa mga taong nagbibigay ng inspiration or kaya mo tinutuloy-tuloy na lang kung ano man itong very challenging situation para sa'yo dahil dito sa mga taong to. This could be children, kasi children or kids. Pero okay lang kahit ano. Basta itong bagay na nagbibigay ng inspiration sa'yo, ito yung nakikita natin na nagiging dahilan kung bakit nagtutuloy-tuloy ka lang sa kung ano man yung ginagawa mo. There's definitely a new beginning for you and I feel like either paparating or nandyan na i-offer na sa'yo. Maybe through messages. So nakakita tayo ng ganun sa energy mo. Now, punta tayo sa energy ng person na kakonect mo. Who is this person that you're dealing with? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Sino itong person na kakonect mo? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, like what I've told you, hindi makaka-resonate or makaka-relate ang lahat dito. Pero hopefully, makarelate ka, makaresonate ka. The Lovers is here. The Devil. Another major arcana. Four of Wands. You could be married and maybe may children involved talaga nakikita. Or pwedeng itong person na kakonect mo is very, alam mo yung very bossy yung energy niya. Gusto niya lagi siya yung nasusunod. But there's stability sa inyong dalawa. I feel like yung iba sa inyo napipilitan ka sumunod dahil bukod sa wala kang choice, pwedeng may marriage na involved, pwedeng wala ha. But pwedeng high chance na may relationship. And then nakikita natin parang wala kang choice dito sa mga sinasabi nitong taong to. Para wala na lang problema, makikinig or susunod ka na lang. I feel like maraming mga pagbabago na nangyari sa inyo na person na ito dahil sa pagsasama or sa relasyon or sa connection na meron sa inyo. Maraming nagbago sa iyo and maraming nagturo ng leksyon or lesson sa iyo na pwedeng ikina-strong pa ng connection or ng relationship ninyo. You do have here the free yourself. For what I can see here, tinatry mong
ibalik yung control or pagkokontrol na yan sa buhay. Yung iba sa inyo, you're not happy sa relationship, honestly. Hindi ka happy. Matibay yung relasyon, pero hindi ka masaya. Pwedeng ganun di ba? Pwedeng may relasyon or may connection na matibay, no? Maybe, kung married ka dito sa person na to, hindi mo lang, nagtitiis ka lang, pero hindi mo kaya yung ugali niya. There are times na parang nakikita mo wala naman siyang silbi. Di ba? This person loves you, pero yung ugali niya parang hindi mo gusto. May mga times na bigla siya naiiba, bigla siya nagbabago. Parang ayaw mo ng ganun. No? Let's be the free yourself. Yeah, you do have give your relationship a chance. So, kaya nag-work out ang connection, ang relationship nito is because you're giving this person a chance. Diba? May mga times na gusto mong kumawala or umalis na lang or end na lang ang relationship, pero, dahil sa bigyan na lang natin ulit ng chance. Bigyan ko na lang ulit ng chance. May mga ganun eh. And pwedeng, maybe there's this marriage na involved sa inyo with the religious factors. So, anyway, if he or she is in your life right now, nakukuha natin yung energy na kailangan mo talagang itong taong ito for you na mas lumalim pa or makuha mo yung mga bagay na dapat mong daanan sa mundong ito. Like, he or she is your karma, your lesson. Pwedeng ganon. Para to change you. Kasi malaking pagbabago ang may tutulong niya sa'yo, sa buhay niya. Then, ano mga nasa isip mo at emotions mo towards this person? For the sign of fire sign, Aries, Leo, Sag. Ano yung mga nasa isip mo at emotions mo? And yung person mo, kukunin na rin natin yung sa side ng person mo, ha? Okay, nasa isip at emotions mo towards your person. You do have here the Seven of Swords, the King of Swords, the Ace of Cups. Okay. I see two energies there, pero mamaya ko na sasabihin. Anyway, para sa sign ng person mo, you do have here the Page of Pentacles, the World. Nakaamoy ako ng pabango. This could be a reading. I don't know kung bumili ka ba ng pabango, nag-iisip ka magregalo ng pabango, or currently you're wearing a perfume na mabango talaga siya eh. Ano siya? Pwedeng mamahalin or galing ibang bansa or alam mo naman, madi-differentiate mo naman ang cologne sa pabango. Diba? It's very strong kind of pabango. Anyway, for your person, the Page of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Ten of Wands, and the World. Okay, this is your person. Wait lang, kukuha tayo ng messages dito sa deck na ito. Heart-to-heart conversation. Okay. For what I can see here, yung nasa ilalim ng deck, yung napaka-importanteng message. So, kukunin ko to pero, babasahin ko to pero, unahin natin yung mga nandito. Seven of Swords, ito yung sinasabi ko, dalawa yung nakuha kong energy. Either you do love this person so much, kaya ang ginagawa mo is umiiwas ka na lang, na just in case na magkakaroon ng pagkakagulo sa inyong dalawa is umiiwas ka na lang, lumalayo ka na lang. Pwedeng ganon. The other energy na nakukuha ko is that there's someone na pwedeng iniiwasan mo, but you do love this person a lot. And itong person na ito could be someone na pwedeng, kaya mo naiisip yung gusto mo na freedom sa taong ito because naiisip mo rin yung person na yun. Like you want to have a connection or chance sa inyong dalawa nitong taong ito. Okay, nung other person na yon. So, alin man doon, either some of you could be dealing with someone else pa, meron pang isa pa na iniisip mo na parang
you do love this person, kaya gusto mo i-cut off ito. Pero yun nga lang kasi nagkakaroon ng heart-to-heart conversation or pag-uusap sa inyo nitong taong ito, na person na kakonect mo ngayon, na parang kaya hindi natutuloy. Okay? Yung connection mo with the other person, kaya ang nangyayari, yung other person na lang iniiwasan mo. Okay? Yung iba naman sa inyo na walang other person, okay, maybe this is the person, yung kakonect mo ngayon, ang iniiwasan mo, muna, pag mainit ang ulo niya, pag galit siya, may pag-iwas kang ginagawa, because you do love this person. Kaya iningatan mo yung relasyon, yung connection ninyo dahil mahal mo siya. Iniiwasan mo na lang siya pag nagagalit siya. That's the energy. Alin man doon. So this person, ang emotion niya para sa'yo is that may pagpapahalaga. You are important. You are like money for this person. So pag sinabi nating pera, kailangan ka niya. Pag nawala siya sa'yo, ano na lang mangyayari sa kanya? Like you are, like sabihin na natin needs ng taong ito. Kailangan ka niya. Kaya hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwan. The world is here. This person sees your value. You are his or her everything for now. Ikaw yung lahat para sa kanya. Kasi nga kailangan ka niya eh. Honestly, tingin niya sa'yo is like money. Yung relasyon sa pera. Hindi ka pwedeng mawala. Magugutom ako pag wala ka. Pwedeng ganun. I feel like, especially talaga to para to sa may kontrata, maybe may marriage contract sa inyong dalawa. Parang ganun. So, isa pa yon. Yung committed sa'yo tong taong to because nakikita kanya as may kontrata tayo. Pero bukod pa doon, hindi na kasi niya alam kung paano mabuhay nang wala ka. In a way na, sana ko pupulutin. Diba? Kasi pwedeng na ipiprovide mo para sa kanya yung mga kailangan niya. And, I guess this person saying sorry. Pinipilit niyang ayusin kung ano naman yung mga magugulo sa inyo. So, kung nagkaroon ng kaguluhan, pag-aaway, this person, magsasabi siya ng sorry. Why? Kasi kailangan ka niya. Yun yung nakikita niya. You have to say sorry dahil parang ganun yung sinasabi niya sa sarili niya. You have to say sorry dahil hindi siya pwedeng mawala. Kailangan ka niya. Regarding sa pagmamahal, ito na yan Regarding sa emotion, kasi yun naman ang importante, mahal pa ba niya ako? Diba? Ganun yung mga question sa utak mo. The answer for you is unrequited love. There's not enough attraction to keep or chemistry to keep this relationship going. Attraction, hindi na siya attracted. Pero because of finances, because of issues, financial issues, ito yung pinaka mas nakikita ng person na ito. Importante ka kasi may nag-grow sa atin financially. Importante ka kasi hindi ko nga alam kung saan ako pupulutin pag nawala ka. Release your ex, I don't know. I don't feel like this is the one for you. I mean, parang kailangan mo i-release tong person na ito. For some of you na wala ka namang kakonect na iba, hindi naman kailangan may kakonect ka para i-release mo itong taong to. Parang ganun. The way I see this, you are the King of Swords. You can handle yourself. You are the Queen of Cups. Nasa sa'yo yung mga matataas na cards. So, ibig sabihin, pwedeng nasa position ka na kaya mo ang sarili mo, you don't need anyone or anyone in your life. Madali silang palitan. Kasi nakikita ko sa person mo, it's like siya lang yung like the Queen of Cups and the King of Swords, parang kanang kamay mo lang yan. Alipin. In a way na siya yung nasusunod sa buhay mo, or kung hindi man nasusunod, may mga times na nakakairita siya sa'yo. Nakakairita siya para sa'yo, but you can handle yourself. A lot of growth is coming in your life. At I feel like itong taong to nakakapagpaudlot ng mga bagay na yun. What will happen in the near future for you? In the near future for you.
In the near future for you. You do have here the this is the 8 of Swords. Queen of Swords, Queen of Wands. I told you, nasa sa mataas na card. Ay, nasa sa mataas na, matataas na card ang lumalabas sa side mo. In the near future for your person, you do have here the 10 of Swords, the Tower, and the King of Cups. Okay. The Hierophant is at the bottom of the deck. Mutual energy in the near future for the sign of fire sign. It is safe for you to love. Codependency. One more card. Healing family issues, and you do have your past life relationship. Okay. In the near future, nakikita natin you're stuck in a situation, pero malapit nang matapos. Kung ano man itong sitwasyon mo na stuck ka, which is with this person, na hindi ka niya kayang i-give up. I can see a tower moment and an ending sa relationship, sa connection ninyo dalawa. The 10 of Swords and the Tower is here. The King of Cups is here. Okay? I feel like this is not your person. This is not the person na tinutukoy natin kanina pa. This is another person. Once na mag-end ang relationship, ang connection mo with this person, there's this past life relationship or past connection na babalik sa buhay mo. And it is safe for you to love. It is safe for you to love this person. Hindi lang naman basta mamahalin mo itong bagong person na ito na dadating, but because mamahalin mo ang sarili mo. And you deserve love. This is the person for you. Nakikita natin na ikaw ang nagkukulong sa sarili mo. Dahil kung sa tutuusin lang, kung gugustuhin mong umalis, kung gugustuhin mong matatapos, or matapos kahit noon pa kaya mong gawin yon. Kaya lang pinili mong maging stuck sa connection, sa relasyon na hindi naman deserving para sa'yo. Hindi siya yung para sa'yo at hindi ito yung connection na nakikita ko para sa'yo. In the future, I can see you being the Queen of Swords and the Queen of Wands. So, ano ibig sabihin nun? Magaling ka magbigay ng advice eh. Bakit di mo na-apply sa sarili mo? So, in the future, i-apply mo lang sa sarili mo yun. Yun lang. Yung mga advice mo, yung mga nakikita mong tama para sa'yo. I-apply mo lang sa sarili mo. And nakikita natin na kung ano man yung mga bagay na akala mo mawawala sa'yo, yung pala may mas magandang naghihintay at papalit dito. May mas tatanggap sa'yo, magmamahal sa'yo, at nakikita natin na itong person na ito, it's like karma for you. Itong past person na to, karma lang to. Pero maliit lang kasi ang buhay, saglit lang ang buhay. Kailan ka magtitiis sa karma mo? Hanggang kailan? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.